Hey mga pare koy, nandito tayo ngayon para gumawa ng isang simple at maiksing video na ayun, maaaring makatulong dun sa mga hindi pa masyadong nakakaalam kung paano maglagay ng charger. So bali, ito pa lang motor natin pare koy, kung makikita nyo, version 2 na Honda Click. So ayan. Ngayon, si Honda Click B3, di ba meron na siyang charger. Ngayon mga pare ko, meron akong kausap na bibilhin ko sana magpapalit sana kami ng speedometer sub harness. So mga pare ko, bali ito pala yung speedometer sub harness ng ating Click sa mga hindi pa nakakaalam. Doon naman sa mga alam na to, sakaling mali man ako, ayun, correct me if I'm wrong. So ngayon mga pare ko, ganito na. So nandito tayo. So ito yung speedometer ng ating Click version 2, speedometer sub harness. So kung ano to nakikita nyo mga pare ko, ayan. Ito yan gumagapa ngayon mga pare ko, ito yan. Ito yung supply sa lahat ng panel natin papunta dito. Siya yung supply. Ito, sub harness. Ngayon mga pare ko, yung Click version 3, parehas lang din sila ng sub harness speedometer. Pati kung nakikita nyo yung nasa loob na yun, yung may mga serial number na yan, pati ito, lahat parehas sila. Ngayon magpapalit sana kami. Kaya lang, may pinagkaiba sila mga pare ko pagdating dito sa sakit na to, itong kulay white. Kasi dito sa atin mga pare ko, pag binuksan ko to, pag kinalas ko to, meron ditong isang sakit na walang wire, bali blanco siya. Dito sa likod mga pare ko, ipapakita ko sa inyo Ayan mga pare ko, ito. Kung nakikita nyo, yan na walang wire na yan, blanco talaga yan. So sa Honda Click version 3, nasa ibang parts naman tong blanco na to. Yun lang yung hindi sila mag-match. Kaya yung pag dito sa panel natin, kaya yung fuel gauge natin, yung indicator natin kung full tank pa ba o empty na, hindi siya gumagana, so bali blinker siya. Bali dito kasi sila pare ko yung nagkatalo, itong portion na to. Ayan. So sa speedometer harness, ang nadagdag dun mga pare ko is yung charger lang talaga. So bali ganito yung connection niya mga pare ko, nandito sa isang cellphone ko. Ayan. Ito yung ito mga pare ko. Ayan. Kung makikita niyo mga pare ko, itong pulang sakit na tong nandiyan sa cellphone ko, isa. Ito yan mga pare ko. So yan kung mapapansin niyo, bali yung isang red socket na yan, may dalawang wire na kulay green. So bali yan yung negative. Andito mga pare ko. Itong red na to, ayan na red na yan. Ay sorry, malikot ang camera ko. Itong red na yan mga pare ko, itong pinakang ibabaw na to, itong naunang green, itong naunang green, bali magiging dalawa yan mga pare ko. Yan yung magiging negative nung ating charger. Yun yung ating charger. Ayan, yung magiging negative ng ating charger. Tapos kung makikita niyo mga pare ko, sa kabilang side, sa kabilang picture, ayan. Yung kulay orange, ayan siya mga pare ko. Ayan. Kung mapapansin niyo mga pare ko, yung mga kulay, isang kulay orange. Nandito siya sa portion na to pare ko ng kulay white. Dito sa bandang to. Dito sila nagkatalo nung speedometer sub harness. Pero all in, kung meron kayong pantanggal na ito na special pin yata ang tawag doon, pag pinagpalit nyo is okay siya mga pare ko. So pwede mo siyang bilhin ng buo yung sub harness, kaya mo siyang paganahin yung Click. Pero ang kagandahan naman doon pare ko, sa gagawin natin ngayon, kasi magkakabit tayo ng charger, pwede sana natin ditong i-connect kagaya ng nandito sa stock ng version 3. Kaya natin kasi basic lang naman Ayan. Yan yung connection. Iti-tester lang natin. May tester tayo. Ayun. Ito yung original na speedometer sub harness ng version 3. Pero hindi ko nagagawin yun mga pare ko. Kasi bakit? Ayaw ko nang galawin itong stock na speedometer sub harness ng ating Click version 2. Kasi nabili ko naman mga pare ko yung kanyang charger na original. Bali ito yung mga pare ko. So ito yung dibdib ng motor natin na yan. Kung mapapansin nyo mga pare ko, may mga butas ako dito. Ito kasi yung dati kong aftermarket na charger. So alam nyo naman ang issue kapag aftermarket is talagang
mabilis masera. So ayan. So ngayon mga pare ko, ito yung original na charger ng Click version 3. Ayan, kung mapapansin nyo, buksan natin. Ayun mga pare ko, yo. Ayun siya. So dyan ko nilagay sa packet. Tapos yung butas niyan mga pare ko, kung mapapansin nyo, nilakayan ko para hindi nagpupundo yung tubig dyan, para hindi ito magkatubig. At kung gusto niyo makita sa likod, ito yung kanyang forma sa likod mga pare ko. Ayan. Tapos, syempre, andito yung harness niya. Yung original na harness. Ayan mga pare ko. Ito yung original na harness niya. Dapat dito siya mga pare ko nakakabit. Magbabalikan natin siya. Andito siya dapat nakakabit. Ayan. So, dalawang kulay lang naman to mga pare ko. Kaya, hindi kayo dito malilito. So, ito yung harness ng mga pare ko. Sorry, malikot ang camera. Ito yung harness ng charger. So, kung i-connect natin to dito mga pare ko, basic lang eh. Itong green, dito lang to mga pare ko. Itong green, dito lang siya sa portion na to. Itong green na to mga pare ko. Yan ang green na yan. Bali magiging dalawang green sila dyan. Yan. Ngayon, ito naman na orange. Itong orange, ito yung pinakang after ignition natin yung supply. Hahanapin lang natin kung alin yung dito sa supply na to mga pare ko. Doon natin siya ikukuha ng supply dito. Pero gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi ko nagagalawin tong original na harness ng Honda Click version 2 ko. Kasi ito mga pare ko, madali lang ito ikabit. Dito tayo sa may panel. Ito yung harness ng charger socket na hawak natin. Ito yung kanyang pangsaksak mga pare ko. Ayan, original harness siya ng version 3. Ito lang yung kinuha natin. Ito mga pare ko sa mga baguhan yung hindi pa naka-experience nito, madali lang magkabit nito. Ito, na dalawang wire na to kung makikita nyo. Bali, ito yung sa brake light switch natin. Yung dalawang kable na ito. Di ba pag nagpreno tayo, nag-i-engage yung high. Yun yung tinatawag na brake light switch natin. Itong green, negative to mga pare ko. Itong black, ito yung positive niyan. Na magkaka-power lang to kapag inun natin yung susian ng motor natin. So ngayon, para gumana tong ilalagay natin na charger ng Click version 3, dito tong positive mga pare ko. So itong orange, ito yung positive niya. Ito yung positive. Ayan. Parang ganyan lang mga pare ko, yung forma niya na. Pero temporary lang para makita nyo lang ganyan. Ito naman na green mga pare ko, ito yung body ground. Pwede kayong kumuha ng supply nito dito sa mismong body ng motor. Pwede dito, halimbawa dito. Diyan sa body na yan, pwede nyo dyan. So, ganyan magiging connection niya. Ngayon, pag inon natin pare ko yung mga susi, saka lang ito magkakaroon ng power. Ayan. Ganyan lang yung connection niyan. Kaya, ayaw ko nang galawin tong mga socket na to. Ayaw ko nang galawin yung mga socket niyan. Kasi, parehas lang din naman yung function niya kung dito ko siya ilalagay. So, mas badali pa dito. Hindi ko na ito magagalaw. Ito kasi mga pare ko, medyo maselan din itong socket na to. Ito itong white na to. Kasi ang loob nito mga pare ko, maliliit lang na parang karayom yung pin. Minsan, mamaya, hindi natin matansya yung galaw natin, magka-problema pagbalik. So, malaking problema tuloy. Magkaka-problema yung harness natin. Kaya yun yung isa sa mga dahilan ba't ayaw ko nang galawin yun mga pare ko. Ayan. Ngayon mga pare ko, papakita ko to sa inyo kung paano siya gagana. Ayan. So, ngayon mga pare ko, ikakabit ko muna. Balikan ko kayo pag nai-tap ko na siya. So, ngayon mga pare ko, eto na. Naikabit na natin yung ating harness. Stock harness ng Click version 3. Ayan mga pare ko. Ito ngayon yung hawak ko. Ito yung socket ng charger. Ganito lang yung connection mga pare ko. Ito yung brake light switch. Huhugutin nyo lang tong male and female socket. Tapos itong kulay orange, ito yung positive niya. Papuntang charger. Ito naman na black. Ito rin yung positive niya. After ignition, nagkaka-power lang itong mga pare ko kapag binuhay natin yung motor. Tapos, itong green, yan yung negative niya. Ito naman na green, ito yung body ground negative ng ating charger. Ayun mga pare ko. So, dito na tayo kumuha ng ground mas malapit. Diyan sa clamp ng ating brake master. Dito natin ipit. Siyempre may terminal yan mga pare ko para hindi maglulos, hindi aalog. So, ganyan lang yung mga connection pare ko. So, ito na yung stock harness ng ating Click version 3.
na nakalagay na sa ating Click version 2. Ngayon mga pare ko, subukan nating paganahin. Ito pare ko. Ilagay natin tong socket. Ito yung kanyang socket. So ito yung original charger ni Click version 3. Ayan. Ito pare ko, ilagay na natin tong kanyang socket. Ayan. Dito. Ayun. So, syempre, goods na siya, di ba mga pare ko? Nakalagay na. Ayan. Yeah. So, ganyan muna. Kasi, wala kailangan lang natin i-demo muna. Ayan. So, ngayon, syempre, itatry natin mag-charge mga pare ko. Ngayon, syempre, hindi yan gagana. Ayan. So, kita nyo naman mga pare ko, ayan. Isaksak natin yung cellphone. Aha. Yan, mga pare ko. Kita nyo, walang naggumagana. Wala. So, bubuhayin natin tong motor. Kita natin, itong charger na to magkaka-power to mga pare ko. Ayan. Ayun mga pare ko. Kung nakita nyo, tumunog na siya. Ayan. Ayan siya mga pare ko. Ayan na siya. So, ganyan lang yung connection niya mga pare ko. Ganyan lang. Ganyan lang magkabit mga pare ko ng charger sa ating Honda Click version 2. So, paano yan mga pare ko? Hanggang dito na lang muna tayo. At sana nakatulong sa inyo yung simpleng video tutorial natin. Ayan.